Ma! Mapatulong! Ay, Virgo, bago na ng TV? Ay, oo. Gusto kasi ng asawa ko kasi maganda daw to tsaka sobrang linaw eh. Ah, alam mo kasi, Virgo, hindi kasi maganda na bibili kayo ng mga mamahaling gamit. Bakit naman? Ay, kasi yung pinsan ko, bumili din ng malaking TV. Eh, ayun, sira agad. Sayang ang pera. Bakit naman? Eh, kasi nga po, madaling masira yung mga ganyang malalaking TV. Eh, Bago nga lang to. ay, sinasabi ko lang naman po. Ano kasi, yung asawa ko, malapit na yung umuwi. Siyempre, gusto niya, pinaghirapan niya, nakikita niya. Nakikita niya dito sa TV na binili niya. Maganda kasi to, malinaw. Ah, alam mo, swerte mo, no? Swerte niyo doon sa seaman mong asawa. Ano ka ba? Ano talaga, pinaghirapan niya naman lahat ng... Pinaghirapan niya naman ito eh. Pinaghirapan niya lahat ng pinagtatrabahuhan niya. Ay, kaya nga naman, oo nga naman. Kaya lang, alam mo kasi, Virgo, concern lang kasi ako sa'yo. Eh, alam mo kasi, pag ang asawa malayo, alam mo na, baka pampalubag-loob lang yan. Ano ibig mo sabihin? Wala naman, baka kasi may ginagawa na yung asawa mo, kaya binibilhan ka ng mga gamit na, alam mo Tara na. na, ipasok na nga natin. Hayaan mo yan, inggit lang yan. Tsaka, pwede ba huwag pag-isipan yung asawa ko? Matino yun. Binibigyan niya ng lahat ng gusto ko. Ikaw, bahala ka, basta binalaan na kita. Yabang talaga ng kapitbahay na yun. Akala mo naman, bibili nga din ako ng TV na yun. Eh, check ko nga kung magkano yun. Ha? Ang mahal pala, Diyos ko. Ano naman ako bibili nito? Pero kahit na, Mama, yabang. Oh, sino po kausap mo? wala. Nayayabangan lang ako doon sa kapitbahay natin. Sino po? Eh, dito sa Tibergo mo. Di naman po eh. Di ka dyan. Ano ba nagsasabi mo? Pwede ba makinig ka sa akin? Mayabang yon, mayabang. Tama mo, pinagmamalaki pa yung mga gamit nila sa bahay nila porket everyday nag-deliver doon ng gamit sa kanila. Alam mo, sa susunod, bibili ako doon. Bibili ako ng mga ganong mga TV, mga sound system. Saan ka po kukuha ng pera? Eh wala man tayong masyadong pera. Tumigil ka na nga! Basta may gagawa ko ng paraan. Yayabangan ko din yun. Pag nagpagawa ng bahay, papagawa din ako ng bahay na to. Mas maganda pa sa kanila. Parang inggit ka lang po eh. Tumigil ka, lumabas ka nga. Ako yun na, bibisit sa'yo. Batang to. Ayan, daming lisa. Ma, mukhang may bagong delivery si Ate Virgo oh. Oh, delivery na naman. Ano na naman kaya yan? Ay! Kuya, nandiyan na Nakaraan, pala. TV. Pasensya na, galing ako sa tindahan. Kanina ka pa? Dito na lang po. Pakipatong na lang dun. Virgo, mukhang bago na naman yan ah. Oo, bagong pasok na lang kami. Bagong sound system para dun sa TV. Aray! Nakaraan, TV lang. Ngayon, sound ano? Sound system. Ah, Gusto kasi ng asawa ko para kahit manood siya ng movie, parang siya nasa theater. Maganda kasi yung tunog nun. alam mo, Virgo, minsan, hindi din maganda yung palaging may mga gamit. Ha? Alam mo kasi, pag palagi kang merong mga bagong gamit, baka kasi akalain ng mga kapitbahay natin dito, nagyayabang ka na. Mama, hindi naman nagyayabang si Ate Virgo. Ha? Hindi naman ibig sabihin may bago kaming gamit, nagyayabang na ako. Hindi ko naman pinapakita sa lahat ng tao dito Nagkataon lang na nakita mo. Nung isang araw nga po, binigyan ako ni Ate Virgo ng bagong bag eh. Talaga? Opo.
Oo, nakita ko kasi yung bag ni Pia nung nakaraan medyo butas na. Marami naman akong bag dito na parigalo sa mga pamangkin ko. Binigyan ko siya. Ah, ang bait mo naman pala, Virgo, no? Ang bait-bait mo din sa anak ko. Oo naman, ang ingin ng aso ko. Quiet! Alam mo kasi, Virgo, kahit anong ibigay ng asawa mo, hindi mo pa rin maaalis na gumawa pa rin ng kasalanan ng asawa mo. Teka lang, Cha. Ayan ka na naman. Ba't pinapunteriya mo ba yung asawa ko? Nagtatrabaho na maayos yung asawa ko, hindi ako niloloko nun. Ay, wala naman akong gustong sabihin na masama. Kaya lang, yung kasi yung mga naririnig ko sa mga sima na mga nasa barko. Ganon nga, kasi madami daw dong mga babae na pinapadala. Ikaw din. Paano na magkakaroon ng babae dun? Barko yun. Ay, hindi mo alam. May pinapansampa sila mga babae doon. Kasi nga, matagal na biyahe yung mga nasa barko, di ba? Hindi agad nakakauwi. Totoo nangyayari yung ganyan? Ay, oo man din. Hindi mo pala alam yan. Madami kasi akong kaibigan ng mga seaman. Ganun daw yung mga ginagawa nila sa barko. Hindi. May tiwala ako sa asawa ko, hindi niya gagawin yun. Sige, kung bahala. Baka kaya ang dami binibigay sa'yo. Kasi, alam mo, madaming kasalanan. Kaya nabawi lang. Tumigil ka na nga. Pasok na ako sa loob. Sige, bye! Mama, ba't mo naman ginawa yun? Totoo naman. Alam mo, hindi magiging masaya yung kapitbahay natin habang buhay. Hello. Buti naman nagka-signal ka na. Ba't napatawag ka? Bakit? Wala kitang tawagan ngayon? Bakit may ginagawa ka ba na hindi ko alam? Love, alam mo naman na busy ako dito. Ano naman sinasabi mo? Wala syempre. Hindi ko man lang nag-update. Malay ko ba kung anong pinagagawa mo dyan sa barko? Malay ko ba kung may hindi ka na sinasabi sa akin? Love, pag may time naman ako, tumatawag ako sa'yo ha. Alam mo yung trabaho namin dito, medyo mahirap. Alam ko mahirap yung trabaho mo dyan. Kaya nga baka nakakaisip ka na mag-happy-happy pag may pagkakataon ka. Teka nga. Parang may sinasabi ka eh. Alam mo pinaparating mo? Ha? Kasi marami akong naririnig eh. Pag dyan daw sa barko may umaakit na babae. May pinapakit na babae dyan. Baka mamaya nabababae ka na kaya minsan ka lang tumawag sa akin. Baka kaya ang dami mong binibigay sa akin ng mga gamit. Ang palubag loob yun oh. Love, kilala mo ako, di ba? Alam mo sa sarili mo na hindi ko magagawa yan. Tapos pagdududahan mo ako? Nagtatrabaho ako para sa inyo. O so nagagalit ka? Nagagalit ka ba? Ha? Pinagbibintangan mo ako ng bababae ako eh. Hindi kita pinagbibintangan. Nagtataka lang ako. Nagdududa lang ako. Baka lang sabi ko baka. Yan ang hirap sa'yo eh. Siguro kung ano na naman yung nasa isip mo. Iniisip mo ako tulad ng ibang seaman. Oo, meron dito. Merong mga pinapadalang babae pero hindi ako isa sa kanila. Ano may mga pinapadalang babae? So kumukuha ka din? Love, di mo ako narinig? Pumunta ako dito para magtrabaho. Para sa inyo. Eh kung ganyan din ang ganyan, huwag ka na magsiman. Dito ka na lang magtrabaho. Alam mo? So buti pang mamaya ka na tumawag, marami akong ginagawa eh. Hindi yung pagdududahan mo ako. Okay sana kung kinakamusta mo ako eh. Hindi. Maraming trabaho, maraming babae. Hello? Hello? Ay, nako, Virgo! Mukhang nag-away kayo ng asawa mo Rinig na rinig ko. Galit na galit Ano, makikipagchismisan ka pa? Pati sa awin namin mag-asawa, naririnig mo. Hindi naman. Alam mo, kasalanan mo to kung ano kasi kinikwento mo sa akin eh. Uy, ba't ko naman naging kasalanan yun? Alam mo, nagsasabi lang ako sa'yo ng totoo. Kaya nagagalit yung asawa mo. Kasi nga, merong ginagawang mali. Ikaw Hindi talaga. tayo sigurado dyan. Alam mo, magkaaway na kami ng asawa ko, dadagdagan mo pa yung paghinala ko. Oh, ako'y concerned lang sa iyo. Kung ako sa'yo, wag mo nang tanggapin yung mga binibigay niyang mga gamit. Kasi alam ko bakit. Mas maganda yung simpleng buhay lang, hindi marangya at least. 'Di ba? Di ka naman niloloko. Tama na. Bahala ka, ikaw rin. Uy, Cha, Uy, ba't nandiyan ka? Sa kanin naririnig ko na may kaaway si Virgo sa Sa cellphone niya ba yun? ay oo. Kausap niya yung asawa niya.
Mukhang malala yung pinagawa yan. Alam mo naman, di ba, Seaman yung asawa ni Virgo. Alam mo mga bali-balita doon, di ba? Ay, oo naman. Alam na alam ko yun, Mars. Di ba once na seaman, syempre, pag sa barko, di ba, kung sino-sino mga babae yung mga pinapasok nila dun. Ay, yun na nga yung sinabi ko kay Virgo eh. Alam mo naman, di ba, Seaman, loloko. Tama ka dyan. Pero, di ba yung nakaraan, ang daming mga dumating na gamit ni Virgo? Yung ba yung mga padala ng asawa niya? Ay, oo. Every month nagpapadala ng gamit dito. Alam mo, nayayabangan na nga ako dun eh. Kaya nasabi ko, kaya yung mga gamit na pinapadala ng asawa niya, pampalubag-loob lang niya yun. Yun naman pala. Kaya nag-aagburuto yung isa, nakausap niya yung asawa niya kasi kung ano-ano yung mga sinasabi mo. Ay, totoo naman yung sinasabi ko. Ata mo, galing na nga din sa'yo. Di ba may pinapadala mga babae dun? Di, yun yung sinabi ko kay Virgo. Oo nga, pero yung ginagawa mo kasi parang naiinggit ka sa kanya. Naiinggit? Hindi ba't ako maiinggit dun? Kasi hindi ka na magsasabi ng ganyan. Kung, lalo na ngayon, wala ka naman patunay na may lalaki nga, may babae nga si yung asawa niya. Tapos may nakita ka lang mga gamit kung ano yung mga sinasabi mo. Di ba? Inggit yun, tawag dun. Baliw. Ikaw, pag malayo yung asawa mo, ano sa tingin mo? Hindi man bababae yung asawa mo. Lalo na pag malayo sa'yo. Alam mo, kaya ko din naman bumili ng mga gamit na ganyan eh. Kaya lang yung mga ganyan kasi, mga luho lang yan. Sigurado ka ba dyan? Oo. Alam mo, Cha, huwag ka naman nga alam dyan sa mag-asawa na yan. Kasi pinapatunayan mo lang talaga na naiinggit ka. Girl, kaya nga ako naiinggit. Alam mo kasi, mas maganda yung simpleng buhay lang. Kaysa naman yung ganyan na nagyayabang. Sige na, at ako'y uuwi na muna at masyado na ako nilalamig dito. Mukha naman kasi may pagmamayabang naman talaga sila. Ay, Sige na, bahala may na ka. kita. Ang ganda. Uy, Mars! Ang ganda yan Oo. Bigay ng asawa ko. Binili niya para sa akin. Bigay ng asawa mo? Ay, naku. Bakit mo naman kasi agad pinatawad? Sinusuhulan ka ng asawa mo eh. Ayan ka na naman eh. Alam mo, porket wala kang asawa, ganyan ka. Syempre, asawa ko yun. Ba't di ko patatawarin? Tsaka wala naman ako pruweba sa mga pinagsasabi ko at mga pinag-chismis mo sa akin. Ay, ano ka ba? Alam mo, kung ako sa'yo, huwag mo na kasing pinagyayabang yung mga binibigay sa'yo ng asawa mo. Ano pinagyayabang ko? Nagsasuot lang ako ng sapatos, no? Nagyabang ba ako? Ay, oo, diyan ka pa nagka-unboxing niyang sapatos na yan eh. Pwede naman doon sa loob, pinapakita mo pa talaga sa akin. Ha? Ano ka ba, Cha? Hindi ko pinapakita sa'yo. Tsaka, andito ako sa loob ng bahay namin, ha? Andito ako sa loob ng bakura namin. Sa loob ng gate ko. Ikaw tong tingin ng tingin. Ngayon, kung naiinggit ka, pwede ka naman bumili. Hindi naman kita ibig sabihin na dito ako nagsusuot ng bago kong sapatos na galing sa asawa ko. Ipinapakita ko sa'yo, pinapainggit kita. Ikaw ang nag-iisip niyan. Sus, ang Virgo. Alam mo, kahit anong suhol ng asawa mo, hindi na mababalik yung mga kasalanan nun. Walang kasalanan sa akin yung asawa ko. Huwag ka nang gumawa ng kwento. Naku, alam mo kasi Virgo, lalo na't malayo yung asawa mo, panigurado, hindi na inuuwi. Kasi, tinan mo itsura mo. Tumataba ka na, tapos parang nalulosyan ka na. Kung ako lalaki, pagpapalit na kita. Ano sabi mo? Charles, kailan ka pa umuwi? May sinasabi ka? Ayun, tumataba na daw ako at nalulosyan kaya pagpapalit mo na daw ako. Ano ka? Nung nakaraan pa tayo, hindi ko maintindihan. Mula lang may mga binibili akong gamit dito sa bahay na galing sa'yo. Kung ano na sinasabi sa'yo. At ngayon, mataba na ako at losyang ipagpapalit mo ako. Kaya naman pala kami nag-aaway dahil sa'yo, Cha eh. Ano ba problema mo sa amin? Ay, hindi naman, Charles. Concern lang naman ako sa asawa mo. Siyempre, kaibigan ko si Virgo. Concern? Sinisira mo kaming dalawa eh. Paano maninira sinasabi ko lang naman yung kasi may Sinasabi mo na nang babae ako. Alam mo, Cha, ang hirap sa'yo. Ang hilig mo mainggit eh. Pinag-aaway mo kami mag-asawa. Pwede ba? Huwag mo na stress yung asawa ko. Kasi buntis to. Ha? Butis ka, Virgo? Oo, kaya nananaba yung asawa ko. Ano problema doon? Paano mabubuti si
si Virgo eh, di ba, nasa malayo ko. Naku, baka ikaw nasa lisihan. Alam mo, Makuha ka na naman ng kwento eh. Tsa, tigilan mo na kami sa mga pinagsasabi mo. Maawa ka naman sa sarili mo. Kaya ka nga iniwan ng asawa mo eh. Dahil dyan sa ugali mo. Teka lang, lilinawin ko lang 6 months akong buntis. Yung asawa ko, every 6 months yan, umuwi. Ngayon, pag ikaw ang nabuntis, yun ang nakakapagtaka kasi wala kang asawa. Baka naman kaya ka nagkakaganyan, ingit na ingit ka kasi masaya kami sa buhay namin. Ikaw, iniwan ka ng asawa mo. Wala ka pang pambili ng mga kung anong nabibili ko. Ba't ako may inggit? Ako kaya ko din bumili niyan, no? Eh, kaya mo naman pala eh. Ba't kailangan mong siraan pa kami? Bakit eh, totoo lang naman yung sinasabi ko. Totoo? Bakit kayo nasasaktan? Totoo ba yung sinasabi mo? Eh, kung sampahan kaya kita ng kaso? Pwede yun, defamation. Oo, kasi paninirang puri yun eh. Hindi yata niya alam yun. Sige, love. Tawagan mo yung abogado natin. Yun yata yung gusto niya eh. Ay, hindi na eh. Mapadaan lang naman ako. Ito si Virgo. Sinabihan ko lang naman maganda yung sapatos mo. Ang sinabi mo, nasalisihan ko ang asawa ko. Yun ang sinabi mo. Ngayon, bawiin mo yan. Kasi pag yan narinig ko sa mga kapitbahay, kakasuhan talaga kita. Hindi. Ba't ko na masasabihin yun? Sige na, mabuti pa uuwi na ako. Ay, kichismis ka lang sa kapitbahay, nakabag ka pa. Bakit tumataba ba ako? Eh, normal lang naman yan. Di ba buntis ka? Kita mo. Bumalik pa talaga para makichismis. Kaya mo na, sanay na ako dyan. Tara na. Love, sa susunod ha. Huwag mo i-stress na yung sarili mo. Hindi ko magagawa sa'yo yun. Alam ko. Hindi ko man alam na pwede pala magdala ng babae sa barko eh. Bigla lang din ako, wala kang sinasabi sa akin eh. Ayoko na mag-isip ka, lalo na buntis ka. Sige na, pasok tayo sa loob. Sinukat ko to sapatos sa bigay mo, ang ganda oh.